Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories at sa mga katulad kong certified kabarangay at kapuso. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elora. 48 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa BGC. Nadiskubre ko ang programa ninyo noong kasagsagan ng pandemic at masasabi ko na maraming beses akong sinagip ng mga kwentong tinampok ninyo na kinapulutan ko ng aral at inspirasyon. Lalo na yung may mga tema na tungkol sa pag-abot at pagtupad ng mga pangarap. Lahat naman ng tao ay nangangarap, hindi ba? Pero neto ko lang talaga natupad ang pinaka masasabi kong malaking pangarap. Pangarap na naudlot dahil kinailangan kong harapin ang realidad ng buhay. Kung ano yon ay malalaman ninyo na lamang po sa katapusan ng aking kwento. 19 years old ako nang mabuntis ng mister at katrabaho ko noong araw sa isang fast food chain. At 20 years old naman ako nang kinasal kami at pinanganak ko ang baby namin. Dahil po sa mga nangyari ay dismayado at galit sa akin ang nanay ko, Papa Dudut. Sa labas. Nasaan yung anak mo? Nasa duyan po, kakapatulog ko pa lang. Kaya nga lumabas ako dito sa tapat ng bahay para tumambay at nang di ako makapag-ingay sa loob. Kahit anong gawin mong pagtahimik, maingay talaga rito sa lugar natin. Ewan ko ba naman sa'yo? Kung bakit dito pa kayo sa malapit sa ating kumuha ng mauupahan. Halos 2 bahay lang pagitan dun sa tinitirhan natin eh. Ito na po kasi yung pinakamura, saka pansamantala lang naman po. Anong pansamantala? Kapag nakapag-ipon-ipon kami ng pera ng asawa ko, baka maghanap kami ng mas maayos na paupahan. Sabi ko sa kanya, gusto ko sa 2nd floor kami para hindi malapit sa kalsada. Para di maalikabok at di masyadong maingay. Paano kayo makakaipon? Kapapanganak mo pa lang. Tapos yung mister mo lang ang may trabaho. Hindi ko naman po sinabing ngayon na. Kaya nga po kapag nakapag-ipon. Saka sisikapin ko pong makapagtabi kahit konti sa sweldo ng mister ko para makaipon. Tako! Sa baba ng sweldo ng asawa mo, malabong makapag-ipon kayo. Sobra naman po kayong magsalita. Sinasabi ko lang ang totoo. Sabi mo nga sa akin na ubos yung pera nyo nung nanganak ka. Gawa ng kinailangan pang biyakin niyang tiyan mo. Akala mo kasi siguro biru-biruan lang ang pagbubuntis. Anak-anak kayo, hindi nyo pa naman pala kaya. Kinapos nga kami noon pero nairaos naman yung panganganak ko. Di po ba mas maganda na maayos at ligtas kami ng anak ko? Yung utang namin, mababayaran din po namin yun. Sana nga. Teka, pumunta lang po ba kayo rito sa amin para awayin na naman ako? Ha? Anong awayin pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita inaaway Hindi po ba? Sa tono nyo pa lang parang pumunta lang kayo rito para pagalitan na naman ako. Tsaka hindi ako pumunta rito. Napadaan lang ako dyan sa kalsada tapos nakita kita. Galing ako doon sa suki kong karinderya para mangutang ng ulam para sa mga kapatid mo. Di wala pa nga kaming almusal. Ito pa lang, damay na rin pati pananghalian. Ay. Hindi pa po ba sumusweldo si tatay? Ay, ewan ko doon. Hindi nag-abot sa akin kagabi tapos hanggang ngayon naglalaway pa sa higaan. Gabing-gabi na umuwi tapos lasing pa. Kinapkapan ko yung mga bulsa para maghanap ng pera kaso wala akong nakuha. Gutom na raw mga kapatid mo, sakit na sa ulo ng mga reklamo. Alam mo kasalanan mo talaga to Ha? Bakit po? Tatanong-tanong ka pa kung hindi ka kumirengkeng ng maaga. Nagpabuntis at nag-asawa, sana may inaabot ka pa rin pera sa akin. Sana nakakakain pa rin kami sa tamang oras ng mga kapatid mo. Hindi yung ganito na pare-pareho kaming nalilipasan ng gutom. Nay naman, huwag niyo naman pong sabihin yan. At bakit hindi? Natutulilig ka na ba sa boses ko at saka papaulit-ulit ko ng sinasabi? Pwes tiisin mo! Kasi habang nabubuhay ako, ulit-uliti kitang sumbatan.
Alam mo namang mahirap lang ang buhay natin at ikaw lang inaasahan ko sa pamilya tapos ganyan? O sino na lang aasahan ko? Malakas pa naman po kayo ni tatay, kaya pwede pa kayong magtrabaho para sa pamilya natin. Saka parang di naman po tama na sa akin yung iasa ang lahat, anak lang naman po ako. Ilang taon na rin ako nagtatrabaho para sa pamilya natin, imbis na nag-aaral sa kolehiyo. Siguro naman sapat na po yun para pagtuunan ko naman ngayon ang sarili kong pamilya. Saan ka naman nakakita ng anak na sinusumbatan ng nanay niya? Buti pa makaalis na nga rito. Nakakasira ka ng araw. Diyan ka na! Papadudot mahirap lang ang pamilyang kinalakhan ko. Kaya nga hindi na ako nakatungtong noon sa kolehiyo at pinili ko na lamang na magtrabaho upang makatulong sa mga magulang ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Habang naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit at pagkadismaya ni nanay, ay mali naman na pagsalitaan niya ako ng masama at masakit. Pinanagutan naman ako ng mister ko at hindi tinakasan katulad ng ibang mga lalaki dyan. Alam ko naman kung bakit siya nagkakaganon at yon nga ay dahil malilimitahan ang perang ibibigay ko sa kanila. Lalo na at meron na kaming sariling pamilya ng mister ko. Masakit sa akin na tratuhin ang ganon ni nanay at may pagkakataon na napaisip ako kung tama ba na nag-asawa ako ng maaga. Siyempre marami pa akong pangarap na gustong matupad para sa pamilya namin. Pero hindi ko na yon magagawa dahil may anak na akong dapat natutukan. Hindi nagtagal ay nagsilang ako ng isang malusog na sanggol na lalaki at makalipas lamang ang 1 taon ay nabuntis na naman ako ng aking asawa at nanganak na naman ang sanggol na babae. Kung tatanungin ninyo kung kumusta ang relasyon namin ni nanay ay masasabi ko na maayos naman. Dahil unti-unti ay natanggap na niya na hindi ko na sila responsibilidad. Mabilis pang lumipas sa mga taon at masasabi ko na naging maayos naman ang pagsasama namin ng mister ko. Siya lang ang nagtatrabaho sa amin samantalang ako ay bahala sa pag-aasikaso sa mga bata at gawaing bahay. Habang tumatagal ay mas minahal ko ang pagiging asawa at ina sa mga anak namin. Masipag at masikap naman ang napangasawa ko. Mula sa pagiging crew sa fast food ay lumipat siya ng ibang trabaho hanggang sa makapasok siya sa isang pribadong kumpanya sa Quezon City. Kaya lang papadudot taong 2007 nang sinubok ang aming pamilya. Bakit ka ba ganyan makaiyak? Hindi pa naman patay yung asawa mo. Ingay-ingay mo eh. Paano niya nasasabi yan? Kailangan ba mamatay muna yung asawa ko bago ako umiyak ng ganito? Hindi naman sa ganun pero baka ganun na nga ang isipin ng mga kapitbahay niyo kasi ganyan ka umiyak. Tsaka natutulog naman ang asawa mo dun sa loob ng bahay niyo. Oh. Mamaya magising yung kakapalahong mo dyan. Nay naman eh. Napakaano niyo naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko ihihingi ng pasensya ang pagiging prangka ko. Pero hindi tama yung mga sinasabi niyo. Lalo na may pinagdadaanan yung pamilya namin. Lalo na ako. Kung alam niyo lang kung gaano kabigat sa akin na tanggapin na na-stroke yung asawa ko. Masyado pong biglaan yung mga pangyayari. Wala ka namang magagawa. Mas lalong bibigat kung hindi mo tatanggapin. Hindi rin naman gagaling agad yung asawa mo eh. Ewan ko sa'yo, Nay. Bakit ka ba kasi naiinis dyan? Hindi po ako naiinis. Hindi raw ay kitang-kita sa reaksyon ng mukha mo. Parang ewan to babaeng to. Ako pa ang pasisinungalingan mo eh, parang hindi kita iniris sa matris ko. Sige po, sasabihin ko na yung totoo. Na naiinis ka sa akin. Opo! Ay, bakit ka naman maiinis sa mga sinabi ko, Aber? Kasi napaka-insensitive nyo. Salita kayo ng salita ng kung ano-ano lang maisip nyo. Eh alam nyo naman na may pinagdadaanan ako.
Akala ko pa naman pumunta kayo rito para damayan ako tapos pagsasalitaan niyo lang ako ng ganyan. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam ko naman po na totoo lang ang sinasabi niyo. Pero hindi ko lang din mapigilang masaktan. Alam ko naman na nandyan na yan eh. Na-stroke na yung mister ko pero nahihirapan lang din akong tanggapin. Kasi biglaan nga at marami pa sana kaming pangarap. Tapos natatakot lang ako kasi baka kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pa po ako handa sakaling iwanan ng asawa ko, Nay. Sino ba naman makakapaghanda sa kamatayan, di ba? Kaya nga sabi ko, wag kang pumalahaw dyan. Akala mo hindi na humihinga yung mister mo. Wag mong pangunahan ng Diyos. Sige ka, baka tutuhanin niya. Nay naman! Sa totoo lang naman. Kasabihan nyo ng mga matatanda nung kapanahunan ko. Ang pangit naman po ng kasabihang yon. Kaya nga, imbes mag-iiyak ka dyan ng ganyan, mag-isip ka na kung anong pwedeng gawin para matulungan yung asawa mo. Alam mo naman na hindi siya agad makakapagtrabaho dahil sa nangyari sa kanya, di ba? Pero kailangan din ako ng asawa ko. Maliliit pa yung mga anak namin. Sa lagay ako mag-iisip ng solusyon sa problema nyo. Hindi naman po sa ganun. Pero pwede po ba? Nasa na lang yan. Anong tsaka na lang ang pinagsasasabi mo? Yung mga sinasabi nyo kasi, gulong-gulo na talaga ako. Hindi kayo nakakatulong eh. Lalo niyong pinapabigat yung nararamdaman ko, sa totoo lang. Ako pa pala nagpapasama sa loob mo? Aba, kasalanan ko pa pala? Bakit po kasi hindi niyo muna subukang itikom yung bibig niyo at magpakananay muna kayo sa akin? Kahit ngayon lang po, kasi alam niyo na nga kailangan ko kayo. Kaya lang ganyan naman po ang ginagawa niyo. Hindi naman po yata tama yan. Nakakapagod na kayo eh! Ako, nanay mo, pero ganyan mo lang pagsalitaan. Mga kabataan talaga ngayon. O, siya. Magluluto na lang muna ako ng pananghalian nyo doon. Kasi baka kulang ka lang sa kain. Baka pag nalamnan niyang tiyan mo umayos-ayos na rin ang tapas ng dila mo. Papadudot masakit sa akin na imbes na damayan ni nanay ay kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig ko sa kanya. Ewan, ganon ba talaga ang mga nanay? Porke anak ka lang nila at meron na silang karapatan na magsabi sa iyo ng masasakit dahil lamang para sa kanila yon ay tama. Pero nanay din naman ako at kailanman ay hindi ko pinagsalitaan ng masakit ang mga anak namin ng aking asawa. Saka hindi ba naiisip ni mama na problemado na nga ako dahil sa pagkakasakit ng mister ko? Dahil sa mga nangyari ay nasa ang maliit naming ipon para maipagamot ang aking asawa. At halos magdasal na ako sa lahat ng santo para pagalingin nila ang asawa ko. Kaya lang ay bigo ako dahil 2 buwan mula ng unang beses na ma-stroke ang mister ko ay na-stroke ulit siya. Dahilan para bawian na siya ng buhay. Napakabilis ng mga pangyayari, Papa Dudut, at masasabi ko na hindi ako nakapaghanda. Ang sabi nila ay hinimatay pa nga ako noong binalita sa akin ng doktor na pumanaw na ang mahal kong asawa. At sa edad ko na 30, Papa Dudut, ay maaga akong nabiyuda. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod simula nang mamatay ang aking asawa ay naatang sa mga balikat ko ng mag-isang responsibilidad para palakihin, pakainin at pag-aralin ang 2 naming anak. Ang hirap dahil nangangapa pa ako ng mga panahong yon. Simula kasi nung kinasal kami ng mister ko ay hindi na niya ako pinagtrabaho. Kaya ewan ko na lang talaga kung paano ko bubuhayin ang mga anak namin. Sa kabila ng lahat ay nanaig sa akin ang lakas ng loob at tibay ng dibdib upang harapin ang buhay kahit na nakakatakot ito at walang kasiguraduhan. At kahit na nagluluksa pa ako ng mga panahong yon ay alam ko na hindi naman pwedeng tumigil ang ikot ng mundo para sa amin. Kaya nga naghanap ako kagad ng mapapasukang trabaho at maswerte namang natanggap ako sa isang patahian. Wala talaga akong alam sa pagtatahi kaya nagsimula sa pagiging trimmer ang posisyon ko.
hanggang sa inaral ko ang paggamit ng makina sa pananahi. Hindi nga nagtagal ay natuto naman ako at naging isang mananahi, Papa Dudut. Pwede ko po ba kayong makausap, Nay? Tungkol saan? Tungkol po sa sumbong ng panganay ko sa akin. At ano naman yung sinumbong niya sa'yo? Na ang sungit-sungit niyo raw po sa kanila ng kapatid niya. Tapos pinapalo niyo na rin po sila. Pinakita po ng anak ko yung braso niya na may bakas ng hanger na mumula. Sus! Hindi naman malakas yun. Masyado lang sensitive yung balat ng anak mo kaya namula. Kami nung pinapalo rin naman pero hindi naman kami nagre-reklamo. Hindi naman po yata tama na ikumpara niyo yung sarili niyo nun sa mga anak ko ngayon. Mali po yun. Anong mali doon? Totoo naman ang mga sinabi ko. Totoo man o hindi, mali pa rin na magkumpara kayo. Yan talaga yung ugali niyo na ayaw ko eh. Hilig niyo magkumpara. Yan din ang ugali mo na ayaw ko. Yung pala sagot sa akin na nanay mo tapos lagi mo pa akong kinokontra. Hindi naman po yun pangungontra. Saka bakit ba pinagtatalunan natin to? Ang tinatanong ko, kung bakit kailangan yung pagalitan at paluin ng mga anak ko? Tinatanong pa ba yan? Natural matigas ang ulo at sutil. Kaya tinuturuan ko lang ng leksyon. Para namang hindi ko yung ginagawa sa inyo noon ng mga kapatid mo. Di ba pinagagalitan at pinapalo ko rin naman kayo nung araw? Oo nga po, pero hindi namin pinapalo yung mga anak namin. Kung magagalit kami, hindi rin yung galit na galit. Mas pinagsasabihan namin sila para maisip nila na mali yung ginawa nila. Ako? Alam mo namang hindi uubra sa akin yung ganyan kasi mabilis talaga ako mapikon lalo't paulit-ulit ko nang sinasaway. Hindi naman po pasaway yung mga anak ko. Hindi raw. Bakit? Ikaw ba ang araw-araw nakasama nila? Hindi naman, di ba? Hindi nga po, kasi kailangan ko magtrabaho para meron kaming makain. Alam niyo naman na wala kaming ibang maaasahan matapos mamatay ang asawa ko, di ba? Oo. Alam nga namang iasa niyo ang lahat sa mga kapitbahay niyo. Nakakahiya naman yon, lalo ang lakas-lakas mo pa. Kaya nga po tinitiis kong mawalay sa mga anak ko para magtrabaho sa labas. Pero hindi ibig sabihin pagmamalupitan niyo na sila. Sobra ka naman sa pagmamalupitan. Hoy! Para sa kaalaman mo, hindi ko pinagmamalupitan yung mga anak mo. Pagdidisiplina ang tawag doon. Hirap sa'yo, masyado mong pinoprotektahan yung mga anak mo kaya lumalaking may sungay at buntot. Hindi nga po pasaway ang mga anak ko. Alam ko yun kasi ako naman ang kasakasama nila simula baby hanggang nung namatay ang papa nila. Oh, simula nung araw na yon hanggang ngayon ako na ang kasama nila. Kaya mas nakikita ko na ang totoong ugali ng mga anak mo. Yung panganay mo masyadong sutil at malikot naman yung bunso mo. Pareho sila magkapatid na pag inuutusan hindi ka agad susundin. Alam mo ayoko nang hindi ka agad nasusunod yung mga gusto ko ipagawa, di ba? Para sa akin inaaksaya lang nila oras ko. Ano po ba yung pinagagawa niyo sa mga anak ko? Ano nga ba? Baka naman po kasi hindi pambata kaya hindi nila agad magawa. Kayo po yung nakatatanda kaya kayo na dapat ang gumawa. Ay talaga naman! Kaya lumalaki sutil mga anak mo kasi konsentidor kang magulang. Sabagay, sutil ka rin nung araw. Hindi po ako sutil, no? Hindi raw pasaway ka kaya nung kabataan mo. Patunay nun yung pag-aasawa mo na maaga. Hanggang ngayon po ba, isusumbat niyo pa rin sa akin yan? Bakit hindi? Matagal na po yun 10 taon na nga yung lumipas. Saka di na ako bata. Kahit na ilang taon pa ang lumipas, palagi ko pa rin naaalala yung pagiging sutil at pasaway mo nung araw. Hindi na ako nagtaka kung bakit tinularan ka ng mga kapatid mo. Mga nagsipag-asawa na rin ng maaga, imbis paghahanap buhay ang atupagin. Tsaka alam mo, naisip ko lang na baka kaya ka na byuda na maaga dahil din dyan sa katigasan ng ulo mo nung araw. Pati na rin yung pagsagot-sagot mo sa nanay mo. Wala ka kasing respeto, kaya pinarurusahan ka ng langit. Papadudot ang nanay ko ang nagbabantay sa mga anak ko kapag nasa trabaho ako. Inaabutan ko na lamang siya kahit magkano para naman meron siyang sariling pera. Nang mga panahong yon ay patay na ang tatay namin at may sari-sarili na ring pamilya
ang mga kapatid ko. Mag-isa na lamang si nanay sa bahay kaya palagi siyang pumupunta sa inuupahan namin. Kahit noon pa man ay may ugali na talaga ang nanay ko at isa na nga doon ng pagiging taklesa at prangka niyang magsalita. Kahit na ako na anak niya ay hindi nakaligtas sa mga masasakit niyang salita. Kaya nga ang sama-sama ng loob ko lalo na nang nalaman ko pa mismo mula sa panganay ko na ginawa rin yon sa kanila ng lola nila. At ang masahol pa ay nasaktan na rin sila nito. Pero ayaw ko namang magtanim ng galit sa nanay ko dahil iniisip ko na lamang na baka tama nga siya tungkol sa pagdidisiplina sa mga anak ko. Kaya nga pinalagpas ko yon at nagpatuloy sa buhay kahit na walang kabilib-bilib sa akin ang nanay ko lalo na sa trabaho ko ng mga panahong yon. Hindi nagtagal taong 2018 nang mapagtapos ko ng pag-aaral ang aking panganay. Proud na proud ako sa aking sarili dahil may napag-graduate na ako sa kolehiyo. At sa wakas ay nagbunga rin ang aking pagsisikap sa pananahi at pagsa-sideline sa pamamagitan ng pagluluto ng almusal tuwing araw ng linggo. Papadudot wala pong pagsidlan ang saya na nararamdaman ko bilang magulang. Elora, wala ka ba talagang balak mag-asawa ulit? Wala pa po sa isip ko yan. Ay nako, sana naisip mo yan nung araw. Nay talaga. Ilang taon na po ang lumipas tapos ganyan pa rin kayo magsalita sa akin? Biro lang, ikaw naman. Bakit niyo po ba natanong yung tungkol dyan sa pag-aasawa ko uli? Wala lang. Concerned lang naman ako sa'yo kasi pwede ka pa naman mag-asawa. Bata ka pa, 41 ka pa lang, di ba? Pero hindi ko nga po yan priority. Ang nasa isip ko, magtrabaho ng magtrabaho para mapagtapos yung pangalawa kong anak. Sa bagay. Pero kalmahan mo lang kasi napagtapos mo na nga ng kolehiyo yung panganay mo. Hindi pa po ako kakalma kasi alam ko na meron pa rin akong responsibilidad sa isang anak ko. Kaya wala pa po talaga akong panahon sa pag-aasawa na sinasabi nyo. Baka naman kasi hanggang ngayon mahal mo pa rin yung namayapa mong mister. Tama ako, no? Hindi naman po nawawala yung pagmamahal na yon kahit ilang taon na ang lumipas. Oo nga pero wala na siyang magagawa. Patay na siya. Hindi ka na niya masasamahan. Paano na lang pag napagtapos mo na yung bunso mo? Ano na gagawin mo sa buhay mo? Mas masarap pa rin ang may katuwang. Nasabi ko sa'yo. Bakit po kayo? Anong bakit ako? Hindi na nga po kayo nag-asawa nung namatay si tatay, di ba? Matanda naman na ako. Tsaka ayoko na magkaroon ng panibagong konsumisyon sa mga lalaking yan. Pansin ko kasi wala akong kaswerte-swerte sa mga mangingibig. Kahit dyan sa tatay mo, ang malas-malas ko. Sobra naman po kayong magsalita. Baka masaktan si tatay pag narinig niya yung mga sinabi niyo. Pakialam ko totoo naman. Kaya nga laking ginhawa ko nung namatay siya kasi nabawas-bawasan ang konsumisyon ko. Grabe naman po yun. Sa akin lang naman yun, no? Tsaka nito ko lang napagtanto na buti na rin yun na siya ang unang namatay kesa ako. Tapos namatayan ka pa ng asawa. Sigurado ako na hindi mo rin maaasahan yung tatay mong yun. Lalo na sa pag-aalaga at pagbabantay sa mga anak mo. Baka nga sagutin niyo pa pag-aalaga sa kanya kasi kung ano-anong pinaggagawa sa buhay. Sa bagay. Pero ayaw ko pa rin naman na nawala ng maaga si tatay sa atin. Ang gusto ko magbago siya. Hindi na magbabago yung hudas mong tatay kaya hayaan mo na siya dun sa kabilang buhay. Mukha namang ayos na siya ron. Hindi na nga nagpaparamdam sa akin sa panaginip Buti pa po kayo, napapanaginipan niyo si tatay. Sana ako rin mapanaginipan ko ang asawa ko. Oo, sana mapanaginipan mo. At pag nangyari yon, humingi ka ng basbas para payagan ka na niya makapag-asawa ulit. Nasingit niyo na naman po yan. Siyempre! Concern lang ako sa'yo, di ba? Ayos lang po ko kahit wala akong katuwang sa buhay. Andiyan naman po yung mga anak ko. Yung mga anak mo magkakaroon din ng sari-sariling buhay. Kaya iiwan ka rin nila balang araw. Katulad ko, tignan mo. Iniwan na ng mga kapatid mo. Buti na lang nandiyan ka pa rin kahit na lagi tayo nagbabangayan mag-ina. Kayo kasi ayaw na ayaw niyong pinagsasabihan kahit kayo naman yung mali.
Masyado niyong iniisip na porke mas matanda kayo sa akin palagi na kayo ang tama. Bakit? Hindi ba? Hindi po. Walang perpekto. Kaya di sa lahat ng oras tama kayo. Basta. Para sa akin masyado ka lang balat sibuyas. Basta rin po. Para sa akin, hindi ko kailangan mag-asawa uli dahil ayos naman ako. Baka sa ngayon ayos ka. Pag tumungtong ka sa edad kong to, masasabi mo na lang na sana pala sinunod ko yung payo ni nanay. Malungkot tumandang mag-isa, Elora. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Papadudod, hindi ko po priority ang pag-ibig, lalo at meron pa akong isang anak na pinag-aaral ng mga panahong yon. Sinabi ko kay nanay na ayokong obligahin ang panganay ko na sagutin ang pagpapaaral sa kanyang kapatid. Lalo na at nagsisimula pa lamang siya sa kanyang karera. Ang gusto ko ay ma-enjoy niya ang perang kinikita niya, bagaman sinabi ng anak ko na tutulong siya sa mga gastusin namin sa bahay. Nagpapasalamat ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng lakas upang makapagtrabaho nang sa ganon ay maitaguyod ko ang pag-aaral ng mga anak ko. Para sa akin, ang tagumpay nila ay tagumpay ko na rin. Sila ang gusto kong tumupad ng pangarap ko noon na hindi nagkatotoo dahil sa kahirapan at kapusukan. Pero pinatawad ko na rin naman ang aking sarili dahil alam ko na kung nabubuhay ang mister ko ay hindi niya tututulan na habang buhay akong magsisisi. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2019 naman nang mapagtapos ko ang bunso naming anak ng namayapa kong asawa, Papadudod. At tulad ng pakiramdam ko noong graduate sa kolehiyo ang panganay namin ay labis-labis na saya naman ang naramdaman ko. Kaso ay nagpandemic naman ng sumunod na taon kaya masasabi kong parang huminto hindi lang ang buhay at pamumuhay namin kundi ng lahat ng tao sa mundo. Sa kabila noon ay hindi ako nawala ng pag-asa na bubuti rin ang sitwasyon at gagaling ang mundo. Noong lumuwag na ang quarantine sa bansa ay unti-unti kaming bumalik ng mga anak ko sa pagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho pa rin ako dahil kaya ko pa naman at ayokong maging pabigat sa aking mga anak. Kung mag-aabot man sila ay salamat. Kung hindi naman ay salamat pa rin. Kasama pa rin namin si nanay sa bahay at ganon pa rin ang ugali niya. Siguro'y hindi na talaga siya magbabago kaya lang isang beses ay may nangyari. Dahilan para kabahan kami ng husto ng mga anak ko. Ay, nako. Iabot mo nga yung unan para mailagay ko sa likod ko. Nananakit na kakasandal sa kahoy na upuan to. Ito po yung unan, Nay. Gusto niyo po ba kumuha ko ng tungtungan para maipatong niyo yung paa niyo? Sige nga at medyo mabigat tong simento. Teka lang po, kukuha ko. Nakita ko po tong maliit na bangko natin na panglaba. Dito niyo na lang po muna patong yung paa niyo. O ilagay mo na dyan sa sahig para maipatong ko na yung paa ko. Sige po. Ayan na po. Dahan-dahan lang. Nakakainis naman kasi. Bakit kailangan pang simentohan yan? Hindi ba yan gagaling ng kusa? Gagaling naman po, pero bumalik ko kasi yung buto nyo, sabi ng doktor. At ang pinakamabisang paraan para mabilis yung paggaling ay isimento. Kapag hindi sinemento yan, magagalaw nyo lang ng magagalaw, kaya di rin gagaling. Pambihira naman kasing buhay to. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nasimentohan ng paa. Kasi naman po kayo. Ano kasi naman ako? Ano bang ginawa ko? Kasalanan ko bang natapilok ako at napasama yung bagsak ko? Kaya bumalik ko ang buto ko sa paa? Hindi naman po sa sinasabi kong kasalanan nyo, pero ang kulit-kulit nyo rin kasi. Ako pa talaga ang makulit ngayon. Opo,
Kasi kabilin-bilinan namin sa inyo ng mga anak ko na wag kayong lakad ng lakad. Gawa ng mahina na nga yung tuhod nyo at mabilis na ring sumakit ang mga paa nyo. Pero di kayo nakinig. Minsan nakikita ko pa po kayo na umaakyat dun sa hagdan ng bahay ng kapitbahay natin para lang makipagchismisan. Ginagawa nyo yun bago mag-pandemic, di ba? Aminin nyo. Gusto ko lang naman makipagkwentuhan, gawa ng nabuburyong ako noon sa bahay ko. O tapos nag-pandemic naman, kaya lalo akong walang makausap. Maganda pa nga nung ECQ kasi lahat kayo dito lang sa bahay. Ngayon lumuwag-luwag ng kaunti, pero balik trabaho naman ulit kayo. Wala na akong kasama rito sa bahay. Ay, alam nyo, naisip ko nga po yan. Dapat meron pa rin kayong kasama rito kasi paano na lang kung may mangyari uli sa inyo, di ba? Ano pa bang mangyayari sa akin hindi pa naman ako mamamatay? Hindi ko naman po sinabing mamamatay na kayo. Para kasing ganun ang punto mo. Hoy, para sa kaalaman mo malakas pa ako sa kalabaw. Siguro nga po, pero may pagkalampa pa rin kayo. Napakawalang yang mo talagang babae ka. Pasalamat kasi mentado pa ako kaya hindi ako makatayo para sa bunutan ka. Wag na nga po kayong bayolente dyan, baka tumaas pa ang presyon nyo, ewan ko na lang talaga. Ikaw lang naman ang nagpapataas ng presyon ko. Grabe naman, tagal-tagal na po natin nagsasama, di pa kayo nasanay sa akin? Hindi talaga ako masasanay sa kasutilan at pagiging palasagot mo. Pero seryoso po, Nay, magpagaling kayo. Alam nyo naman na nasa pandemic pa rin tayo kaya nakakatakot magkasakit. Tingnan nyo, ang hirap magpagamot kasi kailangan magpa-swab test para lang makasigurado na wala kayong COVID. Oo nga Nasundot patuloy ang ilong ko. Ang sakit pala nun. Kaya nga mag-focus kayo sa pagpapagaling nyo at iwasan ang pagiging makulit at pasaway. Hanip ka rin talaga no. Nanay mo ko pero kung sabihan mo ko ng makulit at pasaway. Oo lang ang gusto kong marinig sa inyo, Nay. Oo na, magpapagaling ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Aasahan ko po yan. Pangako, pag gumaling na kayo at mas maging maluwag ang quarantine, ipapasyal namin kayo ng mga apo nyo. Talaga? Saan? Secret po muna. Hey! Kainis ka talaga! Papadudot habang tumatagal, ay lumalakas ang pag-asa ko na unti-unting mawawala ang pandemya. Yun din kasi ang gabi-gabi kong panalangin sa may kapal bukod sa ingatan niya palagi ang aking pamilya. Masasabi ko na sa kabila ng nakakatakot na pangyayaring yon at walang kasiguraduhang bukas, ay hindi ako nawala ng pag-asa. Nang mga panahong yon, ay hindi na po ako bumalik sa pabrikang pinapasukan ko bilang mananahi. Inabala ko na lamang po ang sarili ko sa pagtitinda ng mga ulam at merienda na pina-order namin online at dinideliver ng door to door. At saka napag-isip-isip ko rin na kailangan ako ng nanay ko sa bahay upang meron na siyang kasakasama. Katulong ko rin si nanay sa negosyo namin at kahit na mahirap dahil napaka-kontrabida niya sa mga diskarte ko, ay masasabi ko na masaya at kontento ako sa aming ginagawa. Kumbaga ay libangan na lang namin yon kasi nga ay wala na rin naman akong anak na pinag-aaral. Isang araw ay nagkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ni nanay tungkol sa mga plano ko sa buhay. Kinumusta niya kasi ako at muli na naman niyang tinanong kung may balak pa ba akong mag-asawa, lalo na at bata pa naman ako ng mga panahong yon, Papa Dudut. Tres ka pa lang naman, nak. Bata ka pa kung tutuusin. Huwag mong sabihin sa akin na masaya ka na dyan sa ginagawa mo. Alin po? Itong pagtitinda natin? Opo, masaya naman ako rito. Oo nga, kaso paano ko ba sasabihin to? Sabihin nyo na po. Pangako, makikinig ako at iintindihin ko yung sasabihin nyo. Alam ko kasi na ayaw mo namang mag-asawa. Kaya hindi na nga kita kukulitin dun. Bahala ka na sa buhay mo pero ano nang kasunod? Hanggang tumanda ka gusto mo na lang magluto ng ulam at mga merienda? Wala naman po sigurong masama dun. Wala nga, may sinabi ba ako? Wala po. Ang punto ko rito wala ka na bang ibang pangarap?
Naisip ko na mas hawak mo na ang buhay mo ngayon. Kasi napagtapos mo naman na ng pag-aaral yung mga anak mo. Baka lang may iba ka pang pangarap na gustong tuparin. Katulad naman po ng ano. Ay naku, tong babaeng to. Kailangan ako pa talaga mag-iisip para sa'yo? Kayo kaya nakaisip, kaya nilulubos-lubos ko na. Sampaling kita dyan eh. Ang violente niyo talaga? Bakit? Sinampal na ba kita? Hindi pa naman, di ba? Puro lang naman ako salita pero parang gusto ko ng totohanin ngayon. Ang kulit mo eh. Sobra naman po yun. Pero ayun nga. Ayaw mo bang mag-aral ulit? Po? Mag-aral ka kaya? Pwede pa naman eh. Ikaw naman ang mag-aral sa kolehiyo at kunin mo yung kurso na gusto mo para makapagtapos ka. Di ba, pangarap mo na yan noon pa, kaso nga, ang aga mo nagpabuntis at nag-asawa. 20 years old din naman po kayo nung pinanganak niyo ko, di ba? Ibig sabihin, pareho lang po tayo na maagang nagpabuntis at nag-asawa. Ay ewan ko sa'yo, naisingit mo pa talaga yan. Matagal ko na pong gustong isingit yan sa tuwing sinisermonan niyo ko tungkol sa pag-aanak at pag-aasawa ko. Like mother, like daughter lang, di ba? Laura, masasampal na talaga kita. Joke lang po. Pero alam nyo, nang dahil sa sinabi nyo, ay napaisip po ako. Tama kayo na pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi nga po nangyari dahil may ibang plano ang Diyos para sa akin. Pero ngayon na natapos ko ng pag-aralin mga anak ko, bigla na lang din bumalik sa akin yung kagustuhan at tuparin naman ang pangarap kong yun. O ano pang hinihintay mo? Subukan mo. Kahit ano namang edad pwedeng bumalik sa pag-aaral. Tsaka meron naman mga institusyon at universidad na tumatanggap ng may edad na estudyante. Kunin mo yung kurso na gusto mong kunin. Tapos tapusin mo para naman meron ka na ring diploma. Kaso natatakot po ako at nagdadalawang isip. Bakit? Di ko po kasi alam kung kaya ko pang makipagsabayan sa mga estudyante ngayon. Siyempre kaya mo at kakayanin mo. Tsaka kung nag-aalala ka sa edad mo, isipin mo na lang na hindi mo mapipigilan ng pagtanda. Kung nag-aral ka na ngayon, di pagkalipas ng ilang taon, graduate ka na. Lilipas at lilipas ang panahon. Madadagdagan ng edad mo kaya imbis na wala kang gawin at mag-alala lang dyan, simulan mo nang tuparin ang pangarap mo sa buhay. Naniniwala naman ako na kung kaloob sa'yo ng Diyos, hahayaan niya yung matupad. Salamat po, Nay. Tatandaan ko po yung sinabi nyo. Tandaan mo talaga. Maraming salamat po kasi kahit matanda na ako, nandyan pa rin kayo para payuhan ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko kung wala kayo sa tabi ko. Ganun talaga. Pagdating sa mga anak natin, habang buhay na ang ating pagiging ina. Papa Dudu, tinupad ko nga ang plano kong makapagkolehiyo at full support naman sa akin ang mga anak ko. Siyempre pati na rin si nanay kaya nga masayang masaya ko. Hindi nagtagal ay nag-enroll ako sa isang university kahit nakasagsagan pa noon ang pandemic. Medyo challenging ang online class pero inalalaya naman ako ng mga anak ko kaya sa huli ay nakaya ko rin. Hindi nagtagal ay nakapagtapos ako ng kursong may kinalaman po sa business administration. Masayang masaya ako dahil natupad ko na ang matagal ko ng pangarap para sa sarili ko. At yun nga ay ang makapagtapos ng pag-aaral. Sa kasalukuyan ay masaya at kontento ang pamilya namin. Alam ko na proud sa akin ang namayapa kong asawa at pinagmamalaki niya ako sa langit. Dahil nagawa kong tuparin ang mga pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral at may taguyod ang dalawa naming anak. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. At umaasa ako na kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elora. Dear Papa Dudut, lahat naman tayo ay nangangarap na makatagpo ng taong magiging kabiyak ng ating puso. At isa na nga ako doon, bata pa lamang ay mapaniwalain na ako sa mga nababasa at napapanood kong pantasya at pelikula tungkol sa mga magsing-iro na nagkakaroon ng happy ending. Pero noong tumanda ako ay na-realize ko na hindi pala yon ganon kasimple. At kung minsan ay napaka-komplikado pa nga.
Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento at pagbabahagi ng istoryang pinadala ko sa Barangay Love Stories, ay pabati muna ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang Zayel, 33 years old. Nagtatrabaho sa isang private company sa Cainta, Rizal. Pero sa kasalukuyan ay nakatira ako sa Cubao. Pero noong araw ay nasa Binangonan ako dahil may inuupahan ako doong studio type apartment na nasa isang compound kasama ng pamilya ng ate ko. Ayun na nga ate, nagugustuhan ko na siya. Kaya lang mas bata siya sa akin eh. Ilang taon? 2 taon. Kung 32 na ako, ibig sabihin 30 years old na siya. Tingin mo swa kami? Oo naman. Saka di naman nagkakalayo mga edad nyo, pareho na kayong nasa 30. Wala lang, naisip ko lang na baka pangit tingnan. Anong pangit tingnan? Ngayon ka lang ba nakakita ng mas matanda ang babae sa relasyon? Hindi naman. Oh, hindi naman pala eh. Nag-overthink lang. Kilala mo naman ako, 'di ba? Oo, overthinker na praning. Grabe, double kill naman yun. Nagsasabi lang ako ng totoo. Pero ayun nga, wala namang masama sa mga edad nyo. Lalo na kung pareho yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Saka matagal ka ng single. Panahon na para hayaan mo naman yung sarili mo na ma-in love. Pero ayoko pa rin umasa na pareho nga kami ng nararamdaman ni Kylo sa isa't isa. Ha? Akala ko ba? Baka maling akala lang pala. Alam mo, kesa mag-isip ka't manghula kung ano talaga yung nararamdaman niya para sa'yo, bakit di mo na lang siya tanungin? Ayoko nga. At bakit? Inahihiya ako eh. Kababae kong tao baka isipin nun desperada ako. Gaga, ano ba yung pinagsasasabi mo? Basta. Matatanda na kayo para maghulaan ng isip o magpakiramdaman. May mga bibig naman kayo para gamitin sa pagsasalita. Saka na, kapag nakapag-ipon na ako ng lakas ng loob na tanungin siya. Bigyan mo ng deadline yung pag-ipon mo ng sama ng loob. Lakas ng loob, ate. Ay, sorry, mali. Lakas ng loob pala. Sinadya mo yun eh. Para ka kasing ewan. Akala mo yata teenager ka pa rin, no? Kung umasta ka, parang unang beses ka palang na in love. Bakit? May tao bang eksperto pagdating sa bagay na yun? Wala pa naman siguro. Kaya nga dapat mas maintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman. Pero di lang ako masyadong makarelate kasi ako nga nanligaw sa asawa ko noon. Ayaw nga pala, ibang klase ka rin eh. Sana may ganyan din akong lakas ng loob. Desperada na kasi ako noon kaya naisipan kong sumugal na. Buti na lang talaga tama yung desisyon ko. Pero sakali mang hindi kami pareho ng nararamdaman sa isa't isa ng asawa ko, ayos lang. Tatanggapin ko pa rin kahit na masakit kasi alam ko sa sarili ko na makaka-move on naman ako. Kailangan ko lang damhin yung sakit tapos tuloy ang buhay. Pero buti na lang sumugal ka at nanalo ka. Oo, tingin ko ganti na yun ang langit sa akin pagkatapos sa mga pangit kong karanasan sa pag-ibig. At masaya naman ako kasi nakukuha ko sa asawa ko yung pagmamahal at pag-aalaga na deserve ko. Oh, touch naman ako. Mapapasana all na lang talaga ako. Sana all talaga kasi yun din ang hiling ko para sa'yo. Di lang pala ako kundi pati na rin yung sa isa nating kapatid. Sana makatagpo ka ng lalaking mamahalin ka, aalagaan, at ituturing na pinakamahalagang tao sa buhay niya kasi deserve mo rin yun. Thanks ate. Tama ka. At sana this time si Kylo na yung lalaking yun. Basta balitaan mo lang ako kung may progress na yung pagliligawan nyo. Tapos pakilala mo agad sa akin para makilatis ko. Grabe naman sa makakilatis. Aba, oo. Baka nakakalimutan mong ate mo ko. At responsibilidad ko bilang ate na kilalanin yung lalaki na posible mong maging boyfriend. Tandaan mo yan. Oo naman. Tatandaan kong mabuti yan. Papadudot close talaga kami ng ate ko simula pagkabata. Bale, 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Ang kuya ko ay nasa ibang bansa kasama ang asawa at mga anak niya. At dahil ako na lamang ang walang sariling pamilya sa amin ay sinabi ni ate na mangupahan ako sa kalapit nilang apartment para sama-sama pa rin kami sa isang compound.
Malapit din ako sa mga pamangkin ko at kapag wala akong trabaho ay madalas nakatambay ako sa inuupahan nila. Siyempre, nakwento ko rin sa kanya ang tungkol sa katrabaho kong si Kylo na nagugustuhan ko at masaya ako dahil suportado ni ate ang hindi pa naman confirm na love life ko. Kung ilalarawan ko si Kylo ay masasabi kong may itsura naman siya. Matangkad, moreno, gwapo at malakas ang appeal. Mabait din siyang kausap at may pagka-gentleman. Dahil nga sa tingin ko ay mutual naman kami ng nararamdaman sa isa't isa ay hinayaan ko si Kylo na mapalapit sa akin. Hindi nagtagal, nagkaaminan kami ng feelings at niligawan niya ako na umabot ng 2 buwan, Papa Dudut. Nasurpresa mo talaga ako sa pa-dinner date mo na to, ha? Mabuti naman kung ganon. Gustong gusto ko kasi talaga na sinosorpresa ka eh. Hindi ka naman nagminti simula nung niligawan mo ko hanggang ngayon. Thank you. Kasi ramdam ko na mahalaga at saka espesyal ako sa'yo. Yun talaga ang goal ko. Yung maparamdam sa'yo na mahalaga ka. Espesyal ka. Maraming salamat sa pagbigay mo sa akin ng chance na ligawan ka. 2 months mo na rin ako nililigawan. Curious lang ako. Hindi ka ba nagsasawa o napapagod? Bakit naman ako magsasawa? Basta may kinalaman sa'yo, hindi ako mapapagod. Hindi naman sa nilalahat ko pero karamihan kasi sa mga lalaki nadi-discourage na sa panliligaw kapag inabot na ng 2 buwan tapos tingin nila wala pa rin silang syansa na sasagutin ng nililigawan nila. Siguro hindi lang nila ganun kagusto yung nililigawan nila. Naniniwala kasi ako na kapag gusto talaga ng lalaki yung babae, hindi siya susuko hanggang maging sila. Gets ko naman kung bakit karamihan sa mga lalaki sumusuko sa panliligaw. Siyempre, kung alam mo na wala ka ng chance dun sa babae, unfair naman din sa'yo kung itutuloy mo pa yung panliligaw mo. May punto ka. Ang sakit nun Masakit talaga, pero mas masakit kung patatagalin mo pa. Kaya dapat sinasabi din ng babae kung may chance ba yung lalaki na magustuhan niya para hindi niya na masayang yung oras ng tao. Baka kasi di talaga sila para sa isa't isa at merong ibang babae na nakalaan para dun sa naliligaw sa kanya. Yun bang babae na kayang ibalik yung pagmamahal na binibigay niya? Napaisip tuloy ako kung may pag-asa ba talaga ako sa'yo o wala. Ikaw kasi, pinunto mo pa na 2 buwan na kitang nililigawan pero nandito pa rin tayo sa stage na to. Yun nga yung gusto ko rin sana pag-usapan natin ngayon. Teka, sandali. Bakit bigla ka atang sumeryoso dyan? Kalmahan mo lang. Sa totoo lang, kalmado naman ako kanina eh. Ngayon, pinagpapawisan na tuloy yung kilikili ko sa kaba. Kaya nga kalmahan mo lang kasi mag-uusap lang naman tayo. Kung sasabihin mo na tumigil na ako sa panliligaw sa'yo kasi wala akong pag-asa, problema yan. Bakit naman? Hindi pa kasi ako handa na marinig yan eh. Yun talaga yung dahilan kung bakit ako sobrang kinakabahan. Uy, wag ka naman ganyan. Nabigla ako. Hindi ko lang napaghandaan na dito mauuwi yung date natin ngayon. Sorry, pero I think dapat mo na rin kasing malaman yung feelings ko. Okay. Pero bago mo sabihin lahat ng mga gusto mong sabihin, pwede bang ako muna magsalita? Pwede naman. Kung talagang hindi tayo para sa isa't isa, gusto ko lang malaman mo na naging mahalagang parte ka ng buhay ko. At kahit kailan, hindi ko pagsisisihan na niligawan kita. Sinabi ko sa sarili ko na sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo eh. Lalo ngayon na hindi na lang kita basta gusto. Sa loob ng 2 buwan, mas lumalim pa to. Pwedeng hindi ka maniwala, pwede ka rin mabigla. Zahel, mahal na kita. Pero huwag ka mag-alala. Kung hanggang dito lang talaga tayo, handa ako na tanggapin yun. Irerespeto ko yung magiging desisyon mo. Basta masaya na ako na mahal kita. Kahit hindi mo na yun suklian pa. Thank you, Kylo. Oh, umiiyak ka ba? Oo, kasi natouch ako sa sinabi mo. Huwag ka nang umiyak.
Sinusubukan ko pero kilala mo naman ako mababaw ang luha eh. Pigilan mo na yung pag-iyak mo. Sulitin na lang natin tong araw na to. Oo, yan din naman ang gusto ko. Yung masulit natin yung araw na to, hindi bilang nililigawan mo at manliligaw ko kasi tayo na. Ha? Hindi ko nasundan yun. Ano ibig mong sabihin? Sabi ko tayo na, sinasagot na kita. Totoo ba yan? Oo, yun talagang gusto kong sabihin sa'yo kanina pa. Pasensya ka na kung akala mo gusto lang kitang patigilin sa panliligaw sa akin ha. Sa totoo lang, oo. Gusto na kitang patigilin kasi sinasagot na kita. Papa Dudut, hindi si Kylo ang first boyfriend ko pero siya na lang ulit siya na lang ulit makalipas ang ilang taon na pagiging single ko. Kaya nga noong binalita ko kay ate na kami na ay sobrang saya niya. Masaya rin ang kuya ko na nasa abroad dahil matagal na rin niya akong hinahanapan ng makakarelasyon. Nirereto pa nga niya ako sa ilan niyang kakilalang afam pero ako lang yung may ayaw. Sa Pinoy pa rin talaga ang puso ko at sa pagkakataong yon ay nakay Kylo na nga. Walang araw na lumipas na hindi kami naging masaya ni Kylo. At kahit na nga nasa 30s na kami ay pakiramdam namin ay bumalik kami sa aming early 20s. Sa bagay wala namang edad kapag na-in-love ka. At hindi naman yon naging issue sa amin ni Kylo. Basta masaya kami ng mga panahong yon sa piling ng isa't isa. At laking pasasalamat ko sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin kong matagpuan na ang lalaking magiging kabiyak ng aking puso, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dalawa na ang nakarelasyon ko noon bago si Kylo at parehong hindi rin naman nagtagal. Yung una ay 6 na buwan lang at yung pangalawa ay 1 taon at kalahati. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung bahagya akong natroma sa pag-ibig. Pero gusto ko pa rin namang makakilala ng lalaking mamahalin ko at kung loloobin ay siya na ring makakasama ko sa panghabang buhay. Kaya nga masaya at nagagalak ang puso ko nang dumating sa piling ko si Kylo. Fast forward, naging masaya ang unang 2 buwan namin bilang magkasintahan. At kahit na hindi pa nga kami nagtatagal ay naisip ko na siya na ang lalaking gusto kong makasama bilang aking asawa at tatay ng mga anak namin. Hindi ko alam, Papa Dudut, pareho pala kami ng iniisip at nakumpirma ko lamang yon noong niyaya ako ni Kylo na makipag-live-in na sa kanya. Pero alanganin pa rin ako dahil hindi ko pa naman nasubukan ang bagay na yon. Buti na lamang to the rescue sa akin si ate para magbigay ng advice. So niyaya ka na niyang makipag-live-in? Oo, Anong sagot mo? Pumayag ka ba? hindi pa eh. Ngik, bakit hindi pa? Dapat ba mayag agad ako? Oo, chance mo na yan para makasama siya sa iisang bubong. Okay lang ba yun? Paano okay lang ba yung pinagsasasabi mo dyan? Na tumira sa iisang bubong kahit hindi kasal. Well, hindi siya okay kung masyado kang relihiyoso. Like, sagrado ang tingin mo sa kasal. Pero sa panahon natin ngayon, usong-uso na yung pakikipag-live-in. Kaya tingin ko, wala namang masama dun. Sa kakagandahan niyan, mas makikilala mo ng husto yung ugali ng isang tao nang hindi mo kailangang matali sa kanya kasi kasal na kayo. Sa bagay. Di ba nag-live-in muna kayo ng husband mo ng 1 taon bago kayo nagpakasal? Oo, at dun ko na sigurado na siya na talaga yung lalaki na gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Ah, nakakatuwa naman. Kaya wag ka matakot na makipag-live-in kay Kylo. May tiwala ka naman sa kanya, di ba? Oo, meron. Tinatrato ka naman niya ng maayos. Tinatanong pa ba yan? Sagutin mo na lang. Siyempre naman. At mahal niyo ang isa't isa, tama? Tama ate. Saka malaki na kayo, kayang-kaya niyo na yung mga sarili niyo.
Kaya ano pang hinihintay nyo? Magsama na kayo. Kaso iniisip ko pa lang yung paglipat ko sa apartment niya sa Cubao, napapagod na ako eh. Tsaka pag nandun na ako, hindi ko na kayo madalas makikita ng mga pamangkin ko. Ay nako, pwede ka naman dumalaw dito o kami yung dadalaw sa'yo dun sa inyo pag may time. Hindi mo kailangang malungkot kasi ganun talaga ang buhay. Yung isa nga nating kapatid kinakaya yung buhay sa abroad na malayo sa atin eh. Okay naman sila ng pamilya niya. Oo, malungkot at nakakapanibago pero parte talaga yan ang pagbuo mo ng sarili mong buhay. Hindi naman porke doon ka natitira sa Cubao hindi na tayo pwedeng magkita uli. Baka nakakalimutan mong ilang split at tumbling ka lang naman sa amin. Salamat ate. Salamat sa lahat kasi kahit na malaki na tayo, lalo na ako, bunsong-bunso pa rin talaga yung trato mo sa akin. Kayo ni kuya. Tingnan mo nga, niyaya mo pa akong tumira dito sa compound nyo para may kasama pa rin ako kahit na nakabukod na ako. Siyempre, nangako ko kina nanay at tatay na aalagaan ko kayo ng mga kapatid ko, lalo ka na. Kaya kahit na tumanda ka na, tumungtong ka man ng 30 o higit pa, ikaw pa rin yung bunso namin. Salamat ulit. Walang anuman. So ano, nakapag-decide ka na ba na makikipag-live-in ka na kay Kylo? Oo. Gusto ko rin naman subukan. Tsaka para matuto din ako sa buhay na may kinakasama. Okay yan. Basta huwag kang matakot. Kung kailangan mo ng payo, alam mo na kung sino ang taong pwede mong lapitan. Sige ate, salamat sa assurance. Malaking bagay yun sa akin. Alam mo na, medyo naduduwag din talaga tong kapatid mo. Ayos lang yan. Wala namang tao na pinanganak na matapang na agad. Saka normal na maramdaman mo yan kasi hindi ka pamilyar sa pakiramdam. Kumbaga, kaya tayo natatakot at nagdadalawang isip na gawin ng isang bagay kasi hindi pa natin alam. Lahat naman tayo nagsisimula na walang alam hanggang unti-unti na nating matutunan. Iba ka talaga mag-advise on point. Dati ka bang advisor sa past life mo? Hindi. Pero marami na akong karanasan na pwede kong i-share sa'yo kaya nakakapagpayo na ako. Pero syempre, karamihan sa mga karanasang yun, hindi ko natutunan sa madaling paraan. Papadudot malaki ang naitulong ng mga payo ni ate upang maging bukas ang isipan ko tungkol sa pakikipag-live-in. Aminado ako na may pagkasinaunang tawa ko pagdating sa bagay na yon pero dahil wala namang masama, ay lumakas ang loob ko na tanggapin ang alok ni Kylo na magsama na kami sa iisang bubong. May punto rin naman ang ate ko na kung gusto kong makilala ng husto ang boyfriend ko, ay tama na manirahan kami ng magkasama. Hindi nagtagal ay umalis ako sa apartment na inuupahan ko para makisama kay Kylo sa nirerentahan niya sa Cubao. At kahit na malayo yon sa pinapasukan naming opisina na nasa Cainta, ay wala namang kaso dahil may motorsiklo naman ang boyfriend ko na ginagamit namin papasok sa trabaho at pauwi na rin. Siguro kung may ikinalungkot lamang ako sa paglipat kong yon sa inuupahan ni Kylo ay walang iba kundi ang napalayo ako kay ate at sa mga pamangkin ko. Pero paminsan-minsan ay bumibisita pa rin ako sa kanila sa Binangonan, Rizal. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at sa pagpapatuloy ng pagsasama namin ni Kylo ay may ilang bagay akong natuklasan sa kanya, Papa Dudut. Nuknukan naman ng tanga to. Pabuhat ka na nga, hindi ka pa marunong dumiskarting tatanga-tanga ka. Sino ba kasi nagsabi na pasalihin tong inutil na to sa team namin? Ay, nakakawalang gana. Sweetheart, sino kaaway mo dyan? Wala. Tinan mo, tanga talaga. Naka-register sa Anli yung katangahan? Bobo. Ay, ano ba yan? Sino ba yung kaaway mo? Nakakagulat ka eh. Bakit ba ang dami mong tanong? Di mo ba nakikita na naglalaro ako? Istorbo ka eh. Ako pa talagang istorbo ay kararating ko lang. Buwisit! Sana kasi tumahimik ka na lang eh. Ang dami mo kasing dada eh. Natalo tuloy kami. Aba, inaano ko yung laro nyo? Tanga na nga yung kakampi ko, putak ka pa ng putak dyan. Nagsanib puwersa yung bunganga mo tsaka yung utak niyang gamunggo.
Kaya kami natalo. Importante pa naman yung game na yon. Mali naman yata na sisihin mo ko sa nangyari. Wala naman akong kaalam-alam dyan. Sabi ko nga kararating ko lang galing sa labas eh. Lumabas ka? Saan ka galing? Anong saan ako galing? Huwag mong sagutin ng tanong yung tanong. Uulitin ko ha. Saan ka nang galing? Ay, kita mo tong taong to. Napaka-sarkastiko mo ha. Sagutin mo na lang kasi yung tanong ko. Saan ka nang galing? Anong ginawa mo sa labas? Bumili ako ng ulam natin. Magtatanghali na kaya tapos wala akong maluto dyan sa kusina. Kaya naisipan ko lumabas na lang. Lumabas ka pala tapos di ka man lang nagsabi. Nagpasabay sana ako sa'yo ng soft drinks. Nagsabi ako no. Tumango ko pa nga eh. Pero hindi mo ko tiningnan kasi kulang na lang dumikit na yung mata mo dyan sa cellphone mo. Tsaka napakahilig mo sa soft drink. Matakot ka nga. Baka magkasakit ka sa kakainom mo dyan. Pati ba naman yung pag-inom ko nun sinisita mo? Hindi ko sinisita no. Pero napansin ko lang naman kaya pinagsasabihan kita. Hoy, security guard ka ba? Di mo kailangan bantayan yung pag-inom ko ng soft drinks ha. Huwag kang ang ano. Ikaw ang wag ano. Masyado ka. Bahala ka na nga kung gusto mong mapaaga pagdadialysis mo. Buti pa, kakain na lang ako kaysa kausapin ka. Kanina pa kumakalam tong tiyan ko. Ay teka sandali. Ano na naman ba yun? Bakit ikaw lang yung kakain? Di mo ba ako yayayain? Nagugutom na rin ako. Wow, nagugutom ka rin pala? Akala ko kasi hindi eh. Dahil mas prioridad mo pa yung paglalaro mo. Pangit mo rin kausap eh no? Para kang tanga. Ikaw yung parang tanga dyan. Mapagpatol ka rin at madaldal. Daig mo pa yung mga babae sa dami ng sinasabi mo. Malamang gagamitin ko yung bibig ko para sabihin lahat ng mga pangit na napupuna ko sa'yo. So, hindi ka naman perfect. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging intrimitida mo. Ano sinabi mo? Sa labas, mamayang 3:30 may parada ng mga bingi. Pwede kang sumali. Para kang ewan. Ano ba yung binili mong ulam? Aha? Ito ba? Sinigang na baboy. Nananadya ka ba? Alam mo naman di ako kumakain ng baboy, di ba? Hala, sorry. Nakalimutan ko. Anong ulamin ko kung yan lang binili mo? Hindi ko alam. Wala nang kahit na ano dyan sa kusina natin kasi hindi pa tayo nakakapag-grocery. Siguro umorder ka na lang muna ng gusto mong kainin. Ayoko. Nagtitipid nga ako tapos pa-orderin mo ako. Kita mong mahal ng mga pagkain online. Madalas talaga may pagkasintu-sintu ka eh, no? Kasalanan mo to. Paano naging kasalanan ko? Kasalanan mo kasi makakalimutin ka. Tsaka bakit parang wala kang gagawin para ayusin yung problema? Bumili ka ng ulam ko. Ano? Panonoorin lang kitang kumain? Lumabas ka na ron! Bilisan mo! Papadudo, totoo nga na mas makikilala mo ang isang tao pag nakasama mo na ito sa iisang bubong. At yun ang eksaktong nangyari matapos ang halos 2 buwan naming pagli-live-in ni Kylo. Ang totoo ay napansin ko ang mga bagay na yon sa kanya noong unang buwan pa lamang pero hindi ko itinuring na malaking issue. Pero na-realize ko na napakasumpungin niya at daig pa ang babae sa dami ng mga sinasabi. Bukod doon ay napakakalat pa niya sa bahay. Akala ko ay normal lang sa isang lalaki na walang masyadong alam sa mga gawaing bahay pero napansin kong sumusobra na si Kylo at mas umiiraw sa kanya ang katamaran. Feeling niya siguro ay nakakuha siya ng instant kasambahay noong nag-live-in na kami. Kaya nga hindi na ako nakapagpigil ng damdamin. Nang mga panahon yon lalo at gutom ako at may dinaramdam din. Hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi sa akin ng boyfriend ko at masyado naman siyang insensitive. Naanimoy hindi ako nasaktan sa mga sinabi niya. Hindi naman sa pagiging balat sibuyas, papadudod, pero naggalit talaga ako sa kanya at nagtampo ng husto. At hindi ko siya inimik buong maghapon hanggang kinabukasan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagkabati rin naman po kami ni Kylo at walang nagsorry sa amin. Basta na lamang kaming nag-uusap at kinalimutan na lamang namin ang pinag-awayan naming dalawa. Narealize ko rin naman na ayoko nang palakihin ang issue pero aminado akong may tampo pa rin sa kinakasama ko. Kasi mukhang wala siyang pakialam sa feelings ko. Bukod kasi sa mga bagay na napansin ko sa kanya sa 2 buwan naming pagsasama,
ay marami pa akong nadiskubre sa ugali niya. Pero ang malaking issue talaga doon ay ang pagiging sumpungin ni Kylo, Papa Dudut. Kahalintulad yon ng mga babae kapag tinutoyo o tinotopak, mas malalalang pala kapag sa mga kalalakihan nangyayari dahil sobra sila kung magtampo. Kapag nag-aaway kami ni Kylo ay ako ang pirming sumusuyo sa kanya. Bagay na kinapaguran ko ng gawin habang tumatagal. Pero dahil desidido ako, Papa Dudut, na maging okay kami ay ginawa ko ang lahat ng pag-a-adjust na pwede kong gawin sa aming relasyon. At pilit kong ibinalik ang tamis ng aming pag-ibig. Isa na nga doon ay noong niyaya ko siyang mag-dinner date katulad noong mga panahong nililigawan pa lamang niya ako. Nagpunta kami sa isang kabubukas pa lamang na food park na pareho naming nakita online at pinapangarap na puntahan. O bakit hindi mo yata ginagalaw yung chicken inasal mo? Akala ko ba nagkikrave ka dyan kanina? Kanina yun. Nung nasa harap ko na, nawalan na ako ng gana. Ha? Paano naman nangyari yun? Di ko alam. Basta ganun eh. Siguro kasi di na siya ganun kasarap sa paningin ko. Hindi tulad sa picture nito sa tarpaulin. Mukhang malinamnam, mukhang juicy. Pero sa personal tinan mo, mukhang dry. Tsaka mukhang makunat pa sa goma yung texture nitong petso. Ay, ganun. Nakakalungkot naman pala. Isa pa to, hindi rin masarap tong kape na in-order mo. Paano hindi masarap halos maubos mo na nga? Pinilit ko na lang ubusin, sayang eh. Pero lasang pinaghugasan ng bigas to. Kaya napaisip ako, kape ba talaga to o Wala ring lasa yung hinalong gatas. Sayang lang binayad natin. Sana pala nagtubig na lang ako. Okay naman yung inumin ko. Pati yung pagkain ko ayos naman. Hindi kasing sarap sa mga kinakainan nating restaurant pero pwede na. Tsaka hindi na rin naman masama. So ano? Sinasabi mo na sinungaling ako? Kylo naman. Kylo naman! Ubusin mo na lang yung mga in-order mo. Di yung nag-iinarte ka pa dyan. Sinasaway lang kita kasi pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Huwag ka na rin magtaas ng boses dahil naririnig kita. Magkaharap lang tayo na nag-uusap, 'di ba? Oo nga, magkaharap tayo. Pero parang di naman yata pumapasok sa utak mo yung mga sinasabi ko. Hirap kasi sa'yo, napaka-cheap ng taste mo sa pagkain eh. Kaya pasok na sa panlasa mo yung mga in-order mo. Pinagsasabi mong cheap. Totoo naman eh. Alam mo, pumunta tayo rito hindi para mag-away. Hoy, ano bang ginagawa natin dito? Para mag-date, kumain, tsaka mag-bonding. Tsaka 'di ba, pareho naman nating ginusto na pumunta rito. Bakit ka nagkakaganyan? Kasi mali na naisip pa natin na pumunta dito. Sana pala natulog na lang ako sa bahay. O kaya naglaro ng mobile games. Diyan ka magaling. Puro ka tulog, puro ka mobile games. Libangan ko yung paglalaro. Tsaka matutulog ako kasi gusto ko magpahinga. Pagod ako sa trabaho eh. Natural lang naman na magpahinga, di ba? Computer nga pinagpapahinga eh. Sana yun na lang paglalaro mo at pagtulong mong ginawa mo kasi mukhang mas mahalaga pa sa'yo yung mga yun kaysa sa akin eh. Wow! Umabot ka na sa katsipan na yan? Pinagseselosan mo yung pagmo-mobile games at pagtulog ko? Ang wild nun ah. Ewan ko sa'yo. Di nga. Nagtatampo ka na niyan? He, wag mo nga akong gayahin. Huwag mo nga akong gayahin. Kylo naman. Kylo naman. Ah, ganyan pala gusto mo ah. Sige, mag-asaran tayong ungas ka. Ba't mo ako tinawag na ungas? Bakit mo ko tinawag na ungas? Isa, Zayel. Isa, Zael. Akala mo siguro na ikipagbiroan pa ako sa'yo ah? Akala mo siguro nakikipagbiroan pa ako sa'yo ah. Ah, buraot ka? Ayaw mo talagang tumigil? Di ba iwan ka dito mag-isa? Saan ka pupunta? Uuwi na. Nakakabanas kang kasama eh. Baka mamaya ano pang magawa ko dahil sa pagkairita ko sa'yo. Ikaw kaya yung nauna. Wala kang pake. Uuwi na ako. Huwag mo akong susundan ha. Enjoy mo yung mga kinakain mo dyan. Magpakasaya ka sa cheap na food park na to. Pwe! Kylo, sandali! Kylo! Huwag mo naman ako iwan dito. Please lang oh. Kylo! Papa Dudut ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa akong iwanan ni Kylo sa food park kung saan kami nagde-date ng gabing yon. Akala ko pa nga ay babalikan niya ako pero hindi na talaga.
umuwi ako mag-isa sa inuupahan namin at nadatnang ko siyang humihilik habang tulog na tulog sa aming kama. Naiyak na lamang ako kasi hinayaan niya ako na umuwi ng mag-isa nang dahil lamang sa pagtatalo naming yon. Hindi ko siya tinabihan sa higaan, sa halip ay sa sofa ako natulog. At kinabukasan ay hindi kami nagpansin ng dalawa. Buti na lamang at Sabado yon, wala kaming pasok sa opisina at dahil mukhang walang balak na naman na mag-sorry sa akin si Kylo o makipag-usap man lang, ay nasakal na ako sa kanyang presensya. Doon na ako nag-decide na umalis sa inuupahan namin para pumunta kina ate sa Binangonan, Rizal. Kinuwento ko sa kapatid ko ang lahat-lahat ng nangyari sa amin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Talaga? Iniiwan ka niya at hindi binalikan? Oo. Grabe kaya yung pakiramdam ko noon. Gusto kong umiyak pero pinipigilan ko lang. Naisip ko, kasalanan ko rin naman kasi baka napikon siya sa pang-aasar ko sa kanya. Sabi mo naman siya yung nauna, di ba? Oo. Bigla ka na lang niyang ginaya ka mo no nagsasalita ka. Tama. Tapos naisip kong asarin din siya kaso biglang napikon. Para siyang tanga. Ate naman. Totoo naman eh. Saka ikaw din. Slightly para kang tanga kasi patulan ba naman yung jowang sumpungin? Ayan tuloy. Ay. Pero maling-mali pa rin na iniwang ka niya. Kasi paano na lang kung napahamak ka? Paano kung may nakasalubong kang snatcher, murderer, saka rapist? Paano kung nakidnap ka? Naku! Kalmahan mo lang. Ligtas naman ako nakauwi sa inuupahan namin eh. Buti na lang. Kasi kung hindi, tutuhugin ko talaga sa kawayan niyang Kylo na yan at iihawin ng buhay. Grabe! Nakakagigil yung ginawa niya sa'yo. Akala ko pa naman mature na yung lalaking yan pero mukhang nagkamali ako. Okay naman siya pero may times lang talaga na ganun yung ugali niya eh. Alin? Yung sarcastic, sumpungin, toyoin, topakin? Oo, tapos mapang-asar pero pag binalik sa kanyang ginagawa niya mabilis mapikon. May sayad na talaga. Ano siya? Man-child? Daig niya pa mga anak ko ah. Tapos akala mo kung sinong babaeng nireregla kung tupakin? Nakakayamot. Yun nga yata yung tamang tawag doon, man-child. Malas mo naman kung ganun. Akala ko kasi nakahanap ka na ng mature na lalaki. Yun pala hindi. Hindi nga yata magandang idea na makipagrelasyon sa mga mas bata sa'yo, lalo na sa mga lalaki. Ano naman kinalaman nung edad na yun sa kung paano siya umasta? Naisip ko lang naman. Hindi yun totoo. Kasi hindi na rin naman bata yang si Kylo. 30 na siya, di ba? Oo. Kita mo na? Nasa pag-uugali niya talaga ang problema kasi kahit na madagdagan pa yung edad niya, kung immature talaga siya, hindi na yun magbabago. Marami dyan na mas bata pa sa kanya pero mature na mag-isip at kumilos. Ewan ko na lang kung ano nangyari dyan sa boyfriend mo. Tulog yata nung nagsabog ang langit ng pagiging mature. Masyado na siyang napag-iwanan. Kaya nga nalulungkot ako eh. Kasi hindi ko akalain na aabot kami sa ganito. Nakakalungkot nga. Pero cheer up. Hindi ka pa naman nakatali sa kanya. Kung ayaw mo pala ng ganyang ugali, pwede mo pa siyang hiwalayan anytime. Yan yung sinasabi ko sa'yo na kagandahan ng pakikipag-live-in. Mas makikilala mo yung ugali ng tao, kung paano siya kumilos at manalita, tapos sa'yo kung kaya mong tanggapin at pakisamahan. Pero lagi kang may choice na umalis at iwanan yung relasyon nyo. Paano ko gagawin yun? Mahal ko si Kylo. Ikaw ba mahal niya? Mahal naman niya siguro ako. Ay di kung ganun magsama kayo. Huwag mo nang pakawalan kasi baka mapunta pa sa iba. Ate naman eh. Ay, pero seryoso. Wala naman ako magagawa kung magsistay ka sa relasyon nyo eh. Ikaw naman yan, hindi ako. Pero sana kung ano man ang mangyari sa mga susunod na araw, hindi ka magsisi. Sa bagay, baka nga dun ka mas matuto, kaya bahala ka na kung paano mo yan didiskartehan. Sa tono mo, para kang sumuko na sa pagpapayo sa akin ha. Hindi naman. Pero alam ko na ikaw pa rin na magdedesisyon yan. Ayoko naman maging kontrabida sa relasyon nyo.
Saka baka totoong nagmamahalan nga kayo pero masyado lang napapangibabawan ng pagiging immature ng jowa mo. Sana magbago pa siya. Subukan mo kayang ipaalbularyo. Ipatawas mo, baka kasi nabalis ang engkanto. Papadudot na pailing na lamang ako sa suggestion ni ate kahit na alam kong nagbibiro lamang siya at nang aasar. Pero may punto naman siya sa sinabi niyang desisyon ko pa rin ang masusunod. Totoo rin naman na mahal ko pa rin si Kylo at ayoko na yun lang ang maging rason kung bakit ko siya hihiwalayan. Kaya lang ay nasa isip ko pa rin yung pang-iiwan niya sa akin noon. At yung takot ng ate ko na posible akong napahamak. Buti na lang at ligtas pa rin akong nakauwi sa inuupahan namin. Marami po akong what if sa relasyon namin ni Kylo. What if ulitin niya yung ginawa niyang yon? At sa mas malalayong lugar na niya ako iwanan. What if magkasakita na kami kasi masyado siyang mapagpatol at marami pang iba? Nagwo-worry ako para sa kaligtasan ko sa aming relasyon at sa kinabukasan namin bilang magkasinta.